Oh, anong ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong ni Samantha kay Franco. Pauwi siya sa probinsya. May reunion ang high school alumni. Gagawin ang malaking alumni homecoming sa plaza. Pero may reunion ang batch nila isang araw bago ang mismong alumni homecoming. Ang sabi ni Franco, hindi raw ito makakasama. Noong isang araw, hindi raw ito makakauwi sa Santa Elena dahil mayroong kailangang gawin sa negosyo sa Cebu. Muntik nang tumirik ang mga mata ni Samantha nang malaman ang dahilan. Alam niyang matagal ang gustong bumalik ni Franco sa Santa Elena. Why not? He was one of the most successful, if not the most, from their batch. Sasama ako. Akala mo pwede mo akong iwan ha? Ngingiti-ngiti ang lalaki. He took her breath away. Napaka-presko nitong tingnan sa simpleng polo shirt na puti at kakis. Ang sabi mo may problema sa Cebu. It's okay now. Pwede na ba akong sumama? Hindi, may tax. Ang lakas ng tawa nito. Saka siya inakbayan. I really wanted to go anyway. Come. Lumabas na sila at sumakay sa sasakyan nito. Pabor sa akin, bawas gas money. Kantsaw ni Samantha. Kahit ang totoo, kahit siguro siya ang magmaneho pa uwi sa Santa Elena, walang problema. Basta kasama niya si Franco. Nang magsimula magmaneho, inabot nito ang kanyang kamay at pinisila. Muli, mabilis ang naging tibok na kanyang puso. Kailan ba titigil ang lahat ng ganun damdamin sa kanyang sistema? Siguro, kapag tumigil na lang si Franco sa pahiwatig na may damdamin ito. Ginagawa ba iyon ng isang lalaking walang nararamdaman para sa isang babae? Parang hindi. They were having a special moment and she wanted to know for sure what it meant. Samantha, sabi nito maya-maya. Yes? Do you ever think about life and marriage and those kind of things? Napatingin siya sa lalaki. Biglang dumagundom ang kanyang tenga at ang tibok ng puso. Sometimes. Do you want to get married? Depende. Depende saan? Sa sitwasyon. Paano ako magpapakasal kung wala naman akong pakakasalan? Akala ko may special someone ka. Bakit ba ganyan ang mga tanong mo? Wala. Alam ni Samantha na hindi nagsasabi ng totoo si Franco. Medyo nainis siya. Hindi na niya mabilang kung ilang ulit itong umakto na parang may sasabihin pero hindi naman itinutuloy. Gusto niyang malaman laman ng isip nito. Kaya nagtanong siya. Ikaw ba? Ano ang tingin mo sa mga ganyang bagay? You already know what I think. Sabihin mo uli. Nagkipit balikat ang lalaki. I think nothing lasts forever and the change is constant. Don't you agree? I agree that change is constant. So, if change is constant, we all change. And if you fall in love and the person changes, would all your promises remain valid when you made them before the change? Hindi niya alam kung anong isasagot. I don't know. Wala pa ako nagiging boyfriend na nagtagal para masagot ko ang mga tanong mo. Basta ako, personally, naniniwala na hindi lang love ang importante sa mga ganyang klaseng relasyon. Exactly. Never take the fun out of it or you will ruin it. Respeto din.
Samantha, do you dream of having children? Napaisip siya. In passing, maybe. Pero kung walang... Pero kung wala o hindi magkakaroon, sino ba ako para magreklamo sa Diyos? Dahil wala sa isang relasyon, naiisip din ni Samantha ang posibilidad na baka hindi na siya magkaroon ng anak. Kung magkakaroon siya ng boyfriend, ayaw niya magpakasal agad. Siyempre, gusto niyang kilalaning mabuti ang lalaki. Hindi siya naghintay ng ganito katagal para lang basta lumagay sa tahimik at mauwi sa isang pagkakamali. Noong nakaraan, nang kwentahin niya, malamang nasa 60 years old na siya, ay college pa rin ang anak niya dahil niwala nga siyang seryosong manliligaw ngayon. May mangilan-ngilang nagpapalipad hangin pero wala siyang mapisil. Isa lang ang kanyang gusto. Pero, do you wish to have children? I don't really wish to have children. Kung mayroon, mayroon. Kung wala, di wala. Tumango si Franco. Noon nagring ang phone nito. Siya ang pinasagot ng lalaki nang makita ang pangalan ng anak sa screen. Nakatutok ito sa pagmamaneho at may trailer truck sa unahan nila na gusto niyang lampasan. Hello, Carrie? Sagot niya. Ate Samantha? Ako nga. Nagdadrive ang daddy mo. Kumusta? I'm great. Can you put me on speaker, ate? Sure. Inilagay ni Samantha sa speakerphone ang daligita at nakangiti. Masayahin ang mga anak ni Franco. Ang totoo, gusto niya mga ito at paborito niya si Carrie sa dalawa dahil mas kalog ang bunso, palabiro, masayang kausap. Madalas sila nagkakausap, lalo na kapag tumatawag ito at nasa meeting ang ama. Dad? Yes, daughter too. Nakangiting sabi ni Franco, halatang binibiro ang anak. Iyon ang tawag nito sa mga anak kapag nagbibiro. Daughter 1 at daughter 2. Dad, I'm gonna celebrate the arrival of my menstruation like Tita Laura suggested, okay? You called me for this? Umiling si Franco. Hindi pa nga dumarating, hindi ba? Yes, but I can feel the change coming. Biglang napawngis-mis si Samantha. Talaga namang excited na magdalaga ang bunso ni Franco. Noon lang din siya nakarinig ng pagse-celebrate ng ganung okasyon. Ate Samantha, why are you laughing? Come on. Sweetie, I wasn't laughing at you. I just think it's so cute that you are just excited to have your period. How about you, ate? What did you do when you had it? Ano nga ba? Pinasampa ako ni nanay sa hagdan at pinalundag ng 3 paitang. Para daw 3 days lang ako datnan every time. Hindi kayo naghanda? Wala kaming paghanda eh. Natawa ng malakas sa Samantha. Nai-imagine niya kung sa nanay niya sinabi ang ganun. Baka nakatikim siya ng sermon tungkol sa pag-iinarte. Pero talagang iba ang mayayaman. Lahat na okasyon ay may selebrasyon. Noon, may mga birthday at anniversary ang kanyang mga magulang ang hindi man lamang naalala. Lalo na noong panahong may sakit ang kanyang ama. Wala na halos nakakaalala ng kanya-kanyang birthday. Oh, that's sad, ate. Dad? Oh yes. Treat ate Samantha to dinner for late celebration ha? Of the arrival of her menstruation? Anak, ilang dekada nang huli ang selebrasyon. Pinitik ni Samantha sa labi ang lalaki, kaya napahindo ito. Bata pa ako, I'm only 18 no? Per leg, ang lakas ng tawa niya. Nakinig lang siya habang nagkakasundo ang mag-ama tungkol sa imbentong selebrasyon ni Carrie. Nang matapos ang tawag,
ay nakangiti pa rin si Franco. That's my Carrie. Takes after her mother sometimes. Muling natawa si Samantha. Salamat at naging magaan ang usapan. Napag-usapan ang pagkakaroon ng boyfriend ng panganay nito. Halos masyak siya. Batang-bata pa si Felicity, pero siguro talagang ganun ang buhay. Nagsabi sila sa'yo tungkol sa ganung bagay? Yeah, just to let me know. Pasado naman ba sa'yo ang boyfriend? It's a kid, it's okay. Bata pa si Felicity, hindi pa alam ang ginagawa. Pero may tendency na maging rebelde kaya hinayaan na ni Jody. Kinausap din namin si Laura. Parang trend sa school nila lahat ang may boyfriend. Ayaw lang niyang ma-out of place. Anyway, hindi naman sila lumalabas dahil hindi ko pinapayagan. Kung gustong lumabas, yung lalaki ang sumasama sa lakad ni Felicity. Siyempre kasama ni Jody. As long as the kid is Felicity's age, I have no problem. Isa pa, hindi sila magkasama sa school. Taga-Ateneo ang lalaki. Nagkakilala lang sila sa science fair. They enjoy the same things. May pagka-artist ang panganay ni Franco. May pagka-weird in sense na hindi katulad ng ibang kaedad na mahilig na maglagay ng kolorete at nakikinig sa mga boy band. Si Felicity ay comic books ang gusto. Medyo boyish, hindi nagsusuot ng dress at palagi maluwag na t-shirt ang suot. Mahilig sa rock band. Manang-mana sa ama noong kabataan. Masaya ang usapan nila hanggang sa makarating na sa Santa Elena. Maaga pa para sa reunion. Idinaan siya ng lalaki sa bahay nila. Nagmano ito sa kanyang ina. Saka nagpaalam na babalikan na lang siya maya-maya. Uuwi muna ito sa ancestral home kung saan naroon ang isa nitong tiyahin. Ang anak ko. Napatingin si Samantha sa ina. Ngumiti, yumakap. Kahit pa nga parang malungkot ang reaksyon nito. Pinagmasdan niya matanda. Oh, bakit mukha kayong Biyernes Santo, Nay? Hindi ba kayo natutuwang umuwi sa ang unique ihan nyo? Parang gusto ko magtampo ah. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Anak ko. Nako, iyang nanay mo. Singit ni Tio Bert, ang ikalawang asawa ng kanyang ina. Huwag mo nang pansinin at nagsesentiyemto. Alam mo na, tumatanda na, ganyan talaga. Natawa sa Samantha nang hablutin ng kanyang ina ang isang dyaryo at ihampas sa panot na noo ng asawa. Isa ka pa, isa ka pa. Aboy, totoo naman. Wala ka ng bukang bibig kundi apo, apo, apo. Akala mo naman na kaya mo mag-alaga ng bata maya't maya ka nagre-reklamo na nananakit ang baywang mo. Inirapan ng kanyang ina ang asawa. Kung makapagsalita matandang to, ikaw ba'y hindi naghahanap ng apo? Hindi ko kailangan ng apo at batang-bata pa ako. Tumawa sa Samantha. Kahit sa loob-loob ay kinakabahan. Heto na naman sila sa walang humpay na paghiling ng kanyang ina ng manugang at apo na parang napakadaling ibigay ng mga iyon. Naku, parang hindi na nga yata talaga ako aasa. Himutok na kanyang ina. Si nanay naman tanging sabi ni Samantha. Ano ang pwede niyang isagot doon na hindi pa niya nasabi noon? Kaysa naman po humanap ako ng basta-basta diyan. Sa edad mo ngang iyan, kahit wala ng asawa. Nanay, nabigla siya. Ang konserbatibong nanay ba niya ang nagbitiw ng ganong salita? Umirap ito. Si Tiyong Bert ang humirit. Nako, iyang nanay mo. Kung ano-ano ang pinagsasabi. Palibhasa, hindi alam ko anong uso ngayon. Ilang ilod ka nang sinabi sa kanya na ang uso ngayon Mga babaeng halos 40 na magpakasal. Ewan ko ba diyan kung bakit ayaw maniwala. 40? Makunat na ang matres. Paano pa mabubuntis?
Kung iyon ngang mga Amerikana nagbubuntis ng lagpas ng 40, iyong matres mo lang naman yata ang kumunot sa lahat ng matres sa mundo. Piningot ng kanyang ina ang tenga ni Tio Bert. Natawa si Samantha. Gusto niya maging tulad ng mga ito. Kaso lang, sino nga ba ang gagawin niyang asawa kung isa lang naman ang kanyang gusto? Kung magsalita'y akala mo anong tikas. Naka-smid na sabi na kanyang ina. Saka binalingan si Samantha. Kailan mo ako bibigyan ng apo? Nanay, ano ba naman tanong yan? Umismid si Samantha. Para bang yan na lang ang pinagkamahalagang bagay sa mundo nag-aalala lang ako sa'yo. Tumuloy ito sa kusina. Napatingin si Samantha sa amain. Hayaan mo na magdrama at wala yang ginagawa kundi manood ng drama sa TV. Nag-iinarte. Ang gusto lang naman talaga niya makita kang may kasama sa buhay. Anak man o asawa. Magmula nung makausap yung inaanak niya, nagkaganyan na. Yung si Christine, yung anak ng kaibigan niya na mula sa pagkabata. Hindi ba't at wala naging asawa yung si Christine? Nakausap niya noong nakaraang linggo at nagkaiyakan. Gawa yung si Christine mayaman na nga pero wala namang asawa o anak at nag-iisa sa buhay. Parang nagpakonsulta yata sa mental. Sa psychiatrist po. Basta yung sa utak ba. Hindi ko alam ang mga ganyan pero iyon nga. Madalas daw naiisip nung si Christine na magpatiwakal. Naku, naawa nga rin akong talaga. Etong nanay mo, mula nang makausap iyon, ikaw na ang palaging laman ng isip. Sundan mo at aluin. Tumango siya at sinundan ng ina sa kusina. Nasa hapag ang matanda, nagtitimpla ng kape. O kape, gusto mo? Ako na po. Kumuha siya ng mainit na tubig sa takore. Bakit po ba kayo nagsesentimento, Nay? Noon naman hindi. Pero talagang hindi ko mapigil sabihin sa iyo anak na kung may gusto ka sa'yo o may gusto sa'yo o magkakagusto sa'yo si Franco, noon pa sana. Malayo iyon sa inaasahan ni Samantha na sasabihin ng ina kaya hindi niya magawang makapagsalita. Umismid ang matanda. Hindi ba totoo? Ang reaksyon mo pa lang tuwing titingin sa lalaking yun. Nako, para na ako nangihina. Wala namang problema sa akin si Franco. Ang kaso lang anak, walang gusto sa'yo yung tao. Masakit tanggapin Pero kailangan mong isipin ang sarili mo. Hindi naman po ako umaasa sa kahit na ano, Nay. Di humanap ka ng iba. Ano pa bang iniintay mo? Hindi siya nakaimik. Gusto niyang sabihin na wala naman siya manliligaw. Pero alam niya na hindi siya gumagawa ng kahit anong hakbang para buksan ang pinto sa mga iyon. Ang lalaki na gaya sa kanya lumabas ay kadalasang tinatanggihan niya. Paano nga naman magpupursige kung unang lapit pa lang reject na? Mayroon nga kayang isa sa mga iyon ang posible niyang makasundo at hindi na nabigyan ng pagkakataon dahil itinaboy niya agad palayo. Magkaibigan lang po kami ni Franco, Nay. Iyan na nga mismo, magkaibigan lang kayo anak. Hindi na umimik sa Samantha. Magsisinungaling pa ba siya sa ina kung bistadong-bistado na siya? Magkakasunod ang kanyang naging paglunok. Kapag ganong sinasabi ng harapan, masakit tanggapin. Na-realize niyang umasa siya sa isang bagay na walang kasiguruhan at para saan. Para lang mapagbigyan niya ang sariling gusto kahit kung tutuusin, wala iyong magiging silbi sa huli. Buksan mo sa iba ang puso mo anak, habang hindi pa huli ang lahat. Tumango si Samantha. Tama naman ang ina. Ang dami niyang iniisip ng mga sign, mga pahiwatig. Ang simpleng katotohanan ay kung may gusto nga sa kanya si Franco.
Hindi aabot ng ganito katagal nang wala pa rin nangyayari sa kanila. At ilang taon pa siyang aasa sa wala. Sa katunayan, kung gusto mo, may irereto ako sa'yo. Respetadong lalaki, mabait, binata, walang sabit. Umaadan pa ng single for Christ. Bigla siyang na-depress at hindi na naisip ang sinabi ng ina. Bagsak ang kanyang puso. Nasa talampakan na yata at ayaw niyang tumayo. Baka matapakan. Iniba na lang niya ang usapan at maya-maya ay tumuloy sa kwarto para magpahinga. Hindi siya dalawin ng antok kahit pa nga pagod sa biyahe at sa trabahong tinapos kagabi. Nang dumating ay 5:30, bihis siya. Eksaktong sa oras naroon si Franco. Ipinangako ni Samantha sa sarili, hindi na siya aasa pa. Hindi na niya bibigyan ng kahulugan ang mga ginagawa ng lalaki. Nakakaiyak. Pero saka na rin siya iiyak kapag wala nang nakatingin.